ng text natin na makikita sa Jeremiah 29:11. Alam na po natin to. Amen. Alam ba natin? Amen. Yes, sabi po dyan, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo, ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Basta sa ng Diyos, ang kanyang mga salita, pwede na po kayo mga huli makaupo. At salamat din sa Lord sa patuloy na lakas ang binibigay niya sa inyong lingkod na patuloy na magamit ng Panginoon. Mamaya. Sa ngayon po, di ba, marami na po yung mga nag-o-offer ng Andy Rice. Di ba? Marami na po yan. At ang hinahanap natin yung may kasamang Andy soup. Meron ako nabasa kayo sa Facebook. Andy soap. Sabi ko, hanap natin Andy soup. Ayan. May po ba? Kasi di ba mas maraming kumakain sa kanila kapag Andy rice with Andy soup pa. Kaya yun ang nag-o-offer sila ng mga ganon. Dahil marami na rin po yung bitin sa isa lang na cup of rice. Kaya kailangan yung Andy rice. Yun po, kasi hindi nakakabusog, pag isa lang, kaya hinahanap natin talaga yung may offer na gano'n sabi nga yung sabaw lang, ulam na. O, di ba? Kaya kailangan yung rice, yung ulam, sobrang titipirin yun. Kailangan ang marami yung kanin. Di ba? Yun po ang ano doon. So, sa ngayon, hindi lang yung kanin ang palaging kulang na maririnig natin. Ano pa, kulang ang sweldo. O kaya, Sister Mimi, nag-resign para humanap ng iba. Di ba? Kasi kulang. Kulang yung pambayad sa Meralco, sa tubig, sa bahay, at kung saan-saan pa. Pangkulang yung sa pang-tuition ng mga anak. Di ba? Daming kulang. Amen po ba tayo dyan? Ganun din ba tayo? Tatanungin yung katabi nyo, basahin nyo yung ating text. Makikita ano daw yung text natin at tanungin nyo sa mga katabi nyo kung kulang pa din ba tayo in spite sa mga pinag-aralan nating mga blessings this whole quarter. Ano ba yung blessings na pinag-aralan natin? Number 1, professional blessings. Sunod. Household blessings. Next. Supernatural blessings. Blessings in all aspects of life. Para daw na maka-stand out tayo, fit to be victorious and always on top. Yun ang gusto ng Lord. Yun yung plano niya. Yan yung blessings na pwede nating matanggap. Kaya bakit feeling kulang pa rin? Kulang pa din ba ang binibigay ng Lord? Kahit alam natin may magandang plano ang Diyos para sa atin. Ano nga yung sabi ng text natin sa ASND version daw po, sa Jeremiah 29:11? Jeremiah 29:11, alam ko kung paano ko tutuparin mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Amen. So, alam daw ng Lord, paano niya tutuparin? Diba yung pangako, sabi natin, yung ang dami-dami pangako ng Lord, pero alam niya kung paano niya tutuparin ang lahat ng yun. Kailangan lang natin, syempre na, magtiwala sa Panginoon. Puro sa kabutihan natin yung plano ng Lord pero bakit parang may mga hindi nararanasan ang pangako ng Diyos? Lahat po ba tayo? Masabi natin, nararanasan po lahat ang pangako ng Diyos. Amen. Ang bitin yung sagot di ba? Kaya kabitin dapat ang title natin, napalitan nga lang Yun nga yung feeling kulang pa din, di ba? So ngayong gabi, alamin po natin ang dahilan kung bakit palaging kulang pa din. Yan.
Bakit daw po palaging kulang pa din tayo? Number one, anong dahilan? Sapagkat kulang sa pagkakalaman. Yun, di ba? Kaya kulang ang feeling natin, kulang kasi ang pagpapasalamat natin. Yun po, lack of gratitude and thanksgiving. Kawalan daw po kasi ng utang na loob yun. Pakialalay ng posisyon natin. Yan po, ang kawala, yung ang thankful po tayo, po, yun yung kawalan ng utang na loob eh. Diba yung may natanggap ka, hindi thank you, wala. Hindi ko ba? Yun eh, lalo na po sa Diyos na siyang pinagkalooban, na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapalang tinatamasa po natin. Diba? Para sa iba, kung maliit na bagay lang, no need to say thank you. Dapat sinabi nga, thank you ang maliit na bagay lang yun. Ganon. So hindi po, kahit malaki maliit, dapat nagpapasalamat tayo. Kaya sabi sa unang Thessalonica 5:18. Unang Thessalonica 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Diba? Sa lahat daw ng bagay, kailangan nating magpasalamat. Marami man, konti, sobra, kulang, mahal man, o mura. Dapat marunong tayo mag-appreciate. Pag nag-a-appreciate ka, magpapasalamat ka. Di ba? Di pag lang nasiyahan ka, tsaka ka lang magpapasalamat eh. Pero pag hindi, ay, mura lang naman to eh. Ay, ang liit naman. Ay, ang konti naman. Ganun tayo eh, di ba? Wala nang pasalamat, may reklamo pa. So, kaya, feeling kulang kung ano yung natatanggap po natin, di ba? Dapat po marunong tayong magpasalamat dahil that shows pag may nagbigay sa'yo, ibig sabihin may nagmamahal sa'yo. Di ba? Bibigyan ka ba nung kagalit mo? Siyempre hindi. So, yung nagbibigay sa'yo, naaalala ka, kasi mahal ka. Ganon din ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya yung mga patutuo nyo, di ba, puro provisions. Mahal tayo ng Diyos eh. Tapos wala tayong pasalamat. Di ko ba? O, di ba talaga wala ng utang na loob yun na binibigyan tayo ng Lord? Tandaan po natin na isang mabuting bagay ang magpasalamat. Dapat ugali po natin yun. Kahit maliit lang yan, kahit ano lang yan, na natatanggap natin, marunong tayo magpasalamat. Yun yung pagiging grateful and thankful po natin sa una sa Lord at ganun din sa ating kapwa sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Awit 92 verse 1, Awit 92:1. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. diba? Ano sabi ng Lord? Mabuting bagay ang Magpasalamat. Hindi yung magtanggap lang ng tanggap tayo. Walang pasalamat. Di ko ba? Mabuting bagay. Kalooban ng Lord yun na tayo ay mapagpasalamat. Dahil kahit konti yan, it can mean a lot. Di ko ba? For example, di ba? Kung ikaw ay nagugutom, yung isang galon lang na biscuit na ibigay sa'yo, di ba? Nakakapawi ng gutom yun. Hindi ka magpapasalamat. Hindi ba? Ang konti naman. Gawin? Kahit ano po yung matanggap natin. Dapat pinapasalamatan po natin. It can mean a lot dahil napawi yung gutom mo sa oras na yun. Dahil maliit lang yan, kahit konti lang yun. Kaya yun po yung dapat lagi nating tandaan. Huwag po tayo maging ungrateful. Po, hindi ka na nga nagpasalamat, naghahanap ka pa ng panulak. Wala, mayroong panulak. So, di ba ba? May mga ganyan, di ba? Narinig po natin yan eh. May mga taong hihingi ng pabor sa'yo. May hindi man lang sabing thank you.
Lord, meron akong taong nahinga ng favor. Wala lang. Yun po. Kaya po tayo palaging kulang. Kaya tayo laging tinukulang sa kailangan natin dahil kinakapos din po tayo ng pasasalamat. Dahil ang Lord mismo nag-set siya ng example para tularan po natin. Di ba ba? Ilang tao yung pinakain niya ng limang tinapay at 2 isda? O kung kayo yun, meron magdadala sa inyo ng ang bisita mo punong-puno ito at ito lang, 5 tinapay at 2 isda, anong sasabihin kaya ninyo? Sinabi ba ng Lord kulang yan? Sinabi ba ng Lord, humanap pa kayo? Meron bang ganon? Basahin nga po natin anong ginawa ng Lord sa Matthew 14, 18 to 20. Mateo 14 verse 18. Danig ka rito, sabi niya. Verse 19, pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at inutos sa mga lagat na ipamahagi yun sa mga tao. Kain at nagpuso ng lahat ng kunin ng mga alagad ng pagkain. Nakapunaw pa sila ng 12 kainan kinain. Kinulang pa sila? Hindi po. Sumobra. Nabitin ba sila? Hindi po. Sumobra pa. Di ba? Lahat daw nakakain. Lahat nabusog at may sobra pa. Gano'ng karami yung sobra? 12 kain na nagnapa. Imagine that sa dalawang. O bakit? Bakit nangyari yun? Inaas ng Lord at pasalamat. Dito ba? May imposible ba sa Diyos? Wala. Kaya nga po, every time kakain tayo, hindi yung, bakit yan lang? Bakit yan ang ulam? Bakit? Puro bakit? Bakit hindi ka muna magpasalamat? Yun ang tanong ng Lord. Para palamihin ko yan, magpasalamat ka na hindi ka kulangin. Di po ba? Hindi. Makikita natin, di ba? Every time na meron tayo handaan dito, konti lang yan, pero lahat nabubusog, may take out pa eh. Bakit po? Yan, nagpapasalamat. Yan po yung tandaan po natin palagi na magpasalamat po tayo kasi God can bless even small things. Kaya nga small things mean a lot. Dapat ganun po. Hindi tayo magiging feeling bitin or kulang kapag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang magpasalamat sa Kanya. Palagi. Kahit sa tingin mo kulang, huwag kang magsalitang kulang yan. I-bless ng Lord yan. Yan po. And number 2, ano ba daw po ang dahilan? Bakit feeling bitin or kulang tayo palagi? Sapagkat walang kakontentuhan sa buhay ng no contentment. Yan nga napaka-ano di ba? Pag wala kang talaga contentment. kakontentuhan sa buhay. Yun po. Always craving for more, more, more. Yun po yun. Hindi na ako kontento sa konti. Ang gusto, laging to sawa. Diba? Yung hindi lang busog, kailangan bondat. So, diba? Hindi po. Magkakasakit po tayo kapag ganon. Dapat po, hindi yung kapag konti lang yung nasa mesa, kulang. Kapag konti lang yung pera sa bulsa, kulang. Kapag kulang yung pera, konti lang sa wallet, kulang. Lagi po, puro na lang kulang. Hindi ba? Walang kasiyahan yung ganong tao. Kaya naghahanap, lalo na kung ang kapitbahay ay may kakayanan. Diba? Bakit sila may ganun? Bakit ako wala? Ito po yun? Yes. Hindi na ako kontento sa ano lang yung meron ka dyan. Pasalamat ka meron. Di ba ba? Dami taong wala talagang asin, wala eh. Pero makikita niyo sila ang saya-saya. Diba yung mga squatter? Grabe ang saya nila. Wala naman sila nung karamihan na buhay sa buhay. Pero yung iba may kakayanan na wala pang kakontentuhan. Yun po. Pili pa namin kawawa sila.
Walang palagi ang nasa isip, kawawa naman kami. Walang kasiyahan, walang kapayapaan sa kung ano ang meron. Dapat, kung habang daw maikli ang kumot, matutulog. Yes, tama po yun. Hindi yung maghanap ng sampayang may malaking kumot. Di ba? Di ba ano yung binigay ng Lord sa'yo? Maikli, siguro lumaki ka lang, kaya umikli yung kumot. Hindi naman siguro umurong yung kumot, no? Di po ba? So, kailangan po mamaluktot pag nakita ng Lord yun, nagdanon tayo kakontento, ay tingnan nyo, may magpapadala ng malaking kumot. Opo, subok po natin yun. Basta marunong lang po tayo makontento. Sabi nga sa mga ngaral 4, 6, and 8, Mangangaral 4, 6, and 8, verse 6. Mas mabuti pang magkaroon ng isang dakot na pagkain pero may kapayapaan kaysa sa maraming pagkain pero hirap naman sa pagtatrabaho at nauuwi lang sa wala ang lahat. Para ka lang mahabol sa amin. Verse 8, may isang tao na nag-isa sa buwan. Wala siyang anak at wala rin kapatid, pero wala siyang tigil sa pagtatrabaho at hindi nakokontento sa kanyang kailangan. Di po ba? Mayaman na, wala namang anak, wala namang kumbaga magmamana ng mga pinaghihirapan niya, pero ano daw, wala pa rin kakontento sa kanyang kayamanan eh. Di po ba? Marami po yung ganyan. Talagang sobrang nagpapagod sa kakatrabaho at pagkita ng pera. Halos wala na nga daw pong pahinga. Kasi walang kakontento. Kailangan marami. Kailangan meron akong pera sa bangko. Kailangan meron akong pera sa lahat ng banga ko. Dapat po ng lahat. Yun po, di ba? Yun nga yung gusto, more. Dapat mahigitan ko si kumpare, si sister, si brother. Dapat mahigitan yun. Dapat ako yung on top, hindi sila. Abay, dapat pinalahat po tayo. Pinag-aralan natin, lahat tayo dapat on top. Hindi tayo dapat na tinitignan natin yung mga umaasenso. Di gawin mo yung trabaho mo para umasenso ka. Ganun lang po yun. Amen? Gusto mo lang, sobra-sobra. Di gawin mo lang yun, magpasalamat at makontento. Hindi yung magtrabaho na wala kang panahon sa Lord. Yun po yung importante. Yung panahon natin sa Lord, hindi mawawala. Pwede naman magtrabaho, why not? Diba? Kasi kaya nga po yung iba na nakakalungkot na yung trabaho, sabi, di ba? Nawawala din lang. Bakit? Maraming na-scam. Hanap na dumami yung pera. Maraming nalugi, maraming natalo sa pagsusugal para lumago yung pera. At higit sa lahat, maraming nagkasakit at namatay. Wala lang. Diba, wala din po yung paghihirap-hirap, hindi din na-enjoy yung pinaghirapan. Amen? Matalang tayo, na konti lang, sinasabing konti lang, pero importante, masaya tayo. May kasiya, di ba, sabi nga sa binasa natin kanina, na kahit konti lang ng pagkain, may kasiyahan ka, mas mabuti daw yun. Kaysa ang dami mong pagkain, hirap na hirap ka naman bago ka nagkaroon ng ganung pagkain. Nakukuha ba natin yun? Yun po eh. Ang tingin kasi ng iba, pag kumita sila ng marami at yumaman, yung baka kontento na sila. Yun yung nasa isip nila. Masasatisfy lang ako pag ganito na ang pera ko sa bangko. Pero tandaan po natin, without the Lord, hindi mangyayari yung satisfaction and contentment without the Lord. Kahit anong dami ng pera mo, without the Lord, hindi ka pa rin masaya. Hindi ka pa rin makukontento kasi hahanap ka pa rin. Amen po ba? Amen. Yun, kaya always remember that doing things on our own without the Lord will result to failures. Sabi sa mga ngaral 2:25-26. Mangangaral 2, verse 25-26. Verse 25, kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Verse 26, ang karunungan, kaalaman at kaligtasan at nagkakaloob ng Diyos sa lahat ng pinanulugay. Kanino pinagkakaloob yung karunungan, kaalaman, kaligayahan sa mga pinalulugay. Sino ang pinalulugay niya?
Yung marunong makontento, marunong magpasalamat. Kasi diba, kasi ang Diyos yung pinagbibigay sa atin kung ano yung meron tayo eh. Eh kung hindi ka nakokontento, di parang sa Diyos ka hindi nakokontento. Sa binigay ng Diyos ka hindi kontento. Hindi ka satisfied sa binigay sa iyo ng Lord. Di po ba? Pag nagreklamo tayo, sa Diyos tayo nagreklamo. Amen po. Kaya yun po yung lagi po natin tandaan. Ang binibigyan ng Lord, yung kinalulugdan niya, yung marunong makontento sa buhay. Sabi ko nga, hindi naman po masama magpayaman. Bakit naman hindi? Basta kasama ang Diyos. At marunong tayo makontento. Kasihan tayo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Hebrews 13:5, Hebreo 13 verse 5. Iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Amen. liwanag po nung pangako ng Lord na yan, di ba? Na He will never leave us nor forsake us. Believe Him and be content and satisfied. Yun po ang pinaka-importante para ma-experience po natin yung fullness in life. Hindi yung kakulangan sa life. Pagka po marunong tayo. Parang, di ba? Para hindi feeling kulang ang buhay, makontento tayo at masiyahan na may Diyos tayo. May Diyos po ba tayo? Amen. Yes, na kapag hinanap natin siya, di ba? Sabi doon sa inawit natin kanina, may fullness in life because He is our all in all. Pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Amen po ba? Amen. So, paano natin ma-experience ang fullness in life? How to experience the fullness in life? Paano maranasan yung kapunuan? Napuno tayo lagi sa buhay. Number 1 is Huwag mainggit. Tulad ng envy. ayan. Yung mga hindi tayo maiinggitin. Diba? Huwag maging inggitera. Masamang ugali po yung inggit. Amen. Diba? Kaya nga always feeling kulang ang may inggit. Bakit sila meron? Ako wala. Sana all. Sino mahilig yan? Sa sana all. Ano ibig ko sabihin nun? Inggit yun. Na kung ano ang meron si sister, si brother, dapat ako rin meron. Yun po ang ibig sabihin, di ba? Sana all. O, di ba nainggit ka nun? Pag sinabi mo yun. Kaya alisin po natin yung may mga expression na yan. Hindi po mabuti yun. Diba? So, ibig sabihin, dapat ako rin meron. Dapat, bakit siya? Bakit ako din? O, di po ba? Ganon ibig sabihin. Ganon ang naramdaman ni Asaf. Nakikita kasi niya na yung masasama, yung mayaman. Samantalang masama sila, samantala ako naglilingkod ako sa Diyos. Bakit mahirap ako? Bakit ako nagdurusa? Diba? Meron tayo sa ating mga ganyan po. Diba? Bakit sila? Pinagpapala sila. Samantala ako. Hirap na hirap. Pinaglilingkod naman ako. Nagsisimba naman ako. Nandun yung panunumban natin sa Lord. Nagkaganon ako. Diba? Kaya nagsaroon siya no? Inggit. So, diba tayo po natin sa awit 73, 3 and 12. Awit 73, 3 and 12. Kaya hindi ako makita ko na ang mangyayabang na Diyos sa maaari mo siya. Basta, ganito ang buhay ng masasama. Wala na po dyan ang mayroon ng pag-aaral. Diba? Totoo naman. May nakikita tayo, marami po yun. Di po ba? Kaya huwag po natin kainggitan yung pagyaman ng iba, lalo na kung galing sa masama. Diba? Kadalasan naman talaga ng mayayaman na sobrang yaman, galing sa kasama yun eh. Tapos maiinggit tayo, diba? May paglalagyan sila sa Lord. Yun po yung tandaan natin. Yung may sisingilin po sila ng Panginoon. Basahin natin sa awit 73, 17 to 19. Awit chapter 73 verse 17 to 19. Verse 17, gayon man sa templo'y doon ka matuklas,
na ang masama ay mapapahamak. Verse 18, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Verse 19, ilang abog-abog sila iwasak. Kakilakilabot yaong naging wakas. Amen. Kita niyo po kung ano nangyari sa kinakaingitan niya. Kasi yun pa rin yung chapter na yan eh. Di ba? Na pag ang Lord po ang gumante or sumingil sa atin, ano sabi yan, di ba? Ang masasama ay mapapahama. So, bali saan na kanila kayamanan, di ba? Wala din naman po. O, sabi, di ba? Wala pa abog-abog, sila ay nawasak. Kapila-kilabot ang kanilang ganun po. Maingit pa ba tayo sa kanila? Dapat hindi po ba? Dapat manatili lamang po tayong matuwid sa Panginoon, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kaya nga patuloy tayong nag-aaral, di ba? Para maging righteous tayo sa harapan ng Lord at magkaroon tayo ng fullness in life. Hindi tayo kukulangin. Sabi sa awit 73 verse 1. Tamayat, pakibaka. Awit 73 verse 1. Ay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. O, di ba? Pagka po ba naiingit tayo, malinis puso natin? Hindi. Siyempre, hindi. So, pagka malinis ang puso natin, ano daw ang gagawin ng Lord? Mabuti siya sa atin. Malinis ang puso ng taong hindi inggitera. Di ba ano nga sabi ng Lord sa mga Kristiyano sa Church of Smyrna? Sa pahayag 2:9b. Ano po ang sabi? Basahin po natin. Alam, Mahirap ka, ngunit ang totoo, mayaman ka. Sino ang mayaman? Amen. Alam mo lang, mahirap ka, pero ang sabi ng Lord, Mayaman ka. Tayong lahat. Amen po ba? Amen. Yung kapayapaan nasa iyo, sobrang yaman na yun. Wala kang mabibiling kapayapaan kahit saan. Di ba? Na kahit konti lang yung pera natin, masaya tayo, hindi natin mabibili yung masasayahan na yan. Yung tunay na kasiyahan. Amen po. Galing lang yan sa Lord. Kaya sabi niya, kala mo lang mahirap ka, pero sa totoo, mayaman ka. Bakit? Saan tayo mayaman? Sa spiritual. Kahit mahirap tayo sa pagdating sa financial, sa material, importante, mayaman tayo sa spiritual. Kaya tayo laging nandito para mag-ipon ng kayamanan sa langit. Yan po, o kahapon, nasa church tayo, nakapag-ipon na naman tayo ng kayamanan sa langit. Mayaman tayo. Di ba ba? Yun po. Nakikita tayo ng Lord na in spite of push talaga tayo sa material, patuloy pa rin tayo sumusunod, naglilingkod, nagtitiis. Kahit mahirap, sa paningin ng Diyos, mayaman tayo. Yan ang importante, sa paningin ng Diyos. Just trust in the Lord always. Huwag maiinggit. In God's time, makapos sa atin din ang pangarap natin. Amen. Sabi nga ni Bishop hapon, anong gusto mo? Ba yun ang topic kahapon ni Bishop. Anong gusto mo? Sabihin mo na kung anong gusto mo. God has. Kayang-kaya niya bigay kung anong gusto natin. Basta, patuloy tayo maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At sa Kawikaan 23, 17 to 18. Kawikaan 23, verse 17 to 18, verse 17. Huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Sa halip igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. Verse 18. At kung magkagayon ay gaganda ang kinabukasan mo at magpapasayo ang mga hinahangad mo. Amen. Napakaganda. Mapapasayo yung hinahangad mo eh. Kung ano yung pangarap mo, mapapasayo yan. Pero ano sabi ng Lord? Huwag mong kainggitan ang makasalanan. Po, ang importante. Huwag tayong mainggit. Kahit hindi sa makasalanan, kung mainggit sa kapatiran, importante yan. Kapatiran, nakainggitan natin. Dapat, hindi po. Hindi po. Magtrabaho tayo ng tapat para sa ikabubuhay natin. And at the same time,
magtrabaho tayo sa ubasan ng Panginoon. Kailangan po balansi po ang buhay natin. Spiritual at nasa world pa rin naman tayo. Kailangan naman natin talaga magtrabaho. Pero maging tapat din po tayo sa pagtatrabaho po natin. Magtiwala tayo sa Lord na if we seek His kingdom first, patuloy na mamuhay ng matuwid ang pangako ng Lord, all things will be added unto us. All things ang sabi ng Lord, di po ba? Hindi siya sinungaling. Saan makikita yon? Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added. Hindi kailangan mainggit dahil alam ng Lord kung ano nakakabuti para sa atin. Bakit kumisan di tayo talaga pinagyayaman ng Lord? Kasi dadating baka mamaya magyabang diba? Kaya pinagyayaman talaga ng Lord, yung alam ng Lord yung puso. Hindi ito magiging mayabang kahit mayabang. Kaya yun ang kailangan patutunan po natin. Maging humble tayo sa Lord at akala ang Panginoon kung anong kanyang kalooban. Mangyayari daw po kung ano yung ating hinahangad sa buhay. Pagtiwala lang tayo sa plano ng Lord dahil lahat ng plano niya, hindi natin ikakasama. Diba sabi niya? Lahat ikakabuti natin. Number 2, paano ba tayo magkaroon ng fullness in life? Number 2, lagi naman po yan diba? Yan lagi nating tandaan. Follow God's rules. Hindi lang yung pinipili natin kung ano yung gusto natin sundin. Dapat lahat. Diba sabi, yung hindi ko lang magawa yung isa, hindi ko na nagawa lahat Kaya dapat sundin ko natin lahat ang focus ng Panginoon to experience the fullness in life. Job 36:10-11. Wala. Verse 10, pagyanin pa kanya. Verse 10, pinalilinig niya sa kanila ang kanyang babala at inuutusan silang tumalikod sa kasunod. 11. Kung susunod sila at maglilingkod sa kanya, buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Amen. Gusto po ba natin to? Amen. Kaganaan na, may kaligayahan pa. Amen. O, ano sabi, kung susunod sila at may karugtong, maglilingkod. Kaya yung mga hindi po naglilingkod, maglilingkod na po. Amen po ba? Yan, kung gusto natin na tayo ay buong buhay daw, biro ba yun? Buong buhay silang mamumuhay sa kasaganaan. Naranasan niya ni Abraham, Isaac, Jacob, di ba? Naranasan ni Joseph, ni Job, po. At maging yung early church, di ba? Sabi ko nun, walang nagdarahop sa kanila Lahat sila talaga sagana po dahil sa pagsunod po nila. Naglingkod sila ng buong buhay ko nila. Kaya nakuha nila yung kasaganaan at kaligayaan na pangako ng Lord. Kaya tayo po, para hindi tayo feeling bitin at kulang sa buhay, kailangan hindi rin bitin yung paglilingkod natin at pagsunod. Gusto mo ng fullness, tumunod ka ng full. Maglingkod ka ng full. Kung gusto mo ng fullness. Sundin po natin lahat yung gusto ng Panginoon at malalang. Para malaman po natin, ito, paulit-ulit natin ito binabasa. So, Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay iyong pamumuhay. Yun po, ang napaka-importante, para malaman natin yung mga rules and regulations ng Panginoon, read your Bible. Basahin po natin, paulit-ulit ang paalala ng Lord para daw masunod natin kung ano ang nakasulat dito. Mangyayari yung fullness ng Lord, hindi kulang, magiging sagana at nagtatagumpay daw tayo sa ating pamumuhay. Baka ng Lord yun. Hindi po ba? Yan po ang kailangan po natin. Sabi nga sa Kawikaan 16:20,
Kawikaan 16 verse 20. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad na tao kay Yahweh ay nagtitiwala. Amen. Gusto natin managana, di po ba? Gusto natin yung fullness, hindi yung kulang. Ano sabi? Sumunod sa palat. Sumunod sa rules and regulations ng Panginoon. Or in other words, sundin po natin ang utos ng Panginoon. Magtiwala at sumunod sa kanyang rules. And number 3. Ano pa daw po? Palagi magpasalamat. Always give thanks. Yan, ang importante. Most of all, always be grateful and thankful sa Diyos at sa mga tao na nag-bless sa atin. Hindi natin kalimutan po. Ginagamit sila ng Lord para pagpalain tayo. Kaya show them that we appreciate every deed na ginagawa sa atin ng kapwa po natin. Sabi sa unang Thessalonica 5:18. Unang Thessalonica 5:8. Nagpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng lupahan. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Yun ang kalooban ng Lord. Kanina, di ba, sa isang version, sabi, sa lahat ng bagay. Ngayon naman, sa lahat ng pagkakataon. Mahirap man o matagana, tayo dapat magpasalamat. Hindi lang yung pag masagana tayo, pag maghihirap tayo, may sumbat pa sa Lord. Sa lahat daw ng pagkakataon. Yung kaninang version, sa lahat ng bagay, di ko ba? Yun po ang gusto ng Lord. Yun daw yung kanyang kalooban para sa inyo. Pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Paano ka makikipag-isa sa Lord kung nag-reklamo ka? Paano ka nakikipag-isa sa Lord kung di ka marunong magpasalamat? Di po ba? Ang Lord, mapagpasalamat tapos nakipag-isa ka, hindi ka marunong. Magpasalamat, hindi po yun. Hindi tayo magiging compatible pagka ganun. Amen po? Amen. Amen po, dapat matuto tayong magpahalaga at magpasalamat sa anumang tinatanggap natin mula sa ating Panginoon at sa kapwa natin at all times. In all things, give thanks. Minsan din nga lang sabi ko nga, hindi lang sumagot po natin. Napapag ayaw natin, hindi natin tayo pinatatanggap natin. Ay pintas na tayo, pinamimigay pa. Hindi ayaw ko. Tayo na lang ito. Yun po dapat hindi po. Palagi natin isipin that all we receive are from God. Galing sa Diyos siya. Ibigyan mo ba ako, Sister Malu, kung di ka kinausap ng Lord? Hindi. Di ba? Pero dahil pag kinausap ka ng Lord, kahit ayaw mo, bibigay mo. Di ba? Kasi ang Lord yung nag-utos sa iyo. Kaya dapat mapagpasalamat po tayo. And pag galing sa Lord, perfect. Diba? Galing sa Lord eh. Tao man na nagbigay niyan, sa Diyos pa rin galing yan. Sabi sa Santiago 1:17, Brother Daniel. Santiago 1 verse 17. Ha? Makita kasi pag nakaayun siya. Sige na. Wala. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. Sabi sa English, every good and perfect gift is from above. So, perfect, good and perfect galing sa Diyos yan. Coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. So, walang bagay na maliit, walang bagay na bitin or kulang sa pagpapala ng Diyos. Tandaan po natin, to have fullness in life, number 1, ano daw? Number 2, and number 3, bakit kailangan natin gawin yan na huwag mag-envy, follow the rules, always be thankful. Bakit? 2 Corinthians 12:9-8. Mr. Galen. Corinto chapter 5, verse 12 na chapter 1.
ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko, sa lahat pangangailangan. Dapat bakit ka pa may iglit, isapat na may biyaya ng Lord sa atin. Bakit hindi ka susunod, isapat yung binibigay niya sa'yo? At bakit hindi ka magpapasalamat, lalo na? Di ko ba? Sabi nga, di ba? Ang pagpapala ko, isapat sa lahat ng sabi, God's grace is, ano daw? God's grace is sufficient for us. Sufficiente ang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya dapat po, hindi tayo nagkukulang sa kailangan natin gawin. Hindi niya tayo pagkukulangin kailanman magtiwala lang tayo. Kaya patulad ngayon, maging mapagpasalamat, makontento, masiyahan. Bakit? Mayroon tayong dakilang pastor. Ano sabi? Sa awit 23 verse 1, Awit 23 verse 1. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang ng anak. o diba? Pag siya yung pastor mo, hindi ka magkukulang. Pero pag hindi siya yung pastor mo, sabi kulang. Natigigan po, yun, labas po natin. Hindi tayo magkukulang kapagkat sobrang yaman ang ating Amang Diyos. Di ba? Sabi, He can prosper us in all things. Filipos 4:19, dito po yung last verse natin. Basahin po natin lahat. Buwas sa iyo, gusto ng kayamanan ng Diyos. Bibigay na ang lahat ng iyong kailangan. Pamamagitan ni Kristo Jesus. O, dito ba? Ano pa? Kulang pa ba? Kulang pa rin ba? Yes po. Posible maging kulang pa rin kapag kulang ang faith natin sa Lord. Siya great shepherd natin, our Almighty God, our provider. Pero para sa lahat ng may faith sa Diyos, hindi tayo magkukulang. Kasi siya yung sapat na at hindi pa. Posible magkulang tayo pagka nga po tayo ay walang faith sa Diyos. Pero as long as nandiyan yung faith natin in God, hindi tayo magkukulang, sabi. Yan, di ba? Siya yung mabuting pastol, hindi kayo magkukulang kahit ano. Pagkalain tayong lahat ng Lord, kaya tayo, bago tayo mag-pray, umawi pa po tayo minsan, pahayag po natin talaga ang pasasalamat natin sa ating Panginoon, the all-sufficient God.